Malakas na palo sa puwet ang nagpabalik ko sa aking pagkakahiga at malakas na sermon naman ng aking Lola Carmela ang maririnig sa aming munting kubo. Ano ka bang bata ka? Bumangon ka na dyan at maaga pa tayong pupunta sa pwesto. Nakita kong nakahanda na ang dalawang napakalaking kaldero ng espesyal na dinuguan ni Lola Carmela. Lola, bilib na bilib talaga ako sa iyo. Natutulog ka pa po ba? Tanong ko kay Lola habang naghahanda ng babaonin namin pagkain sa pagtitinda. Nakita ko ang pagkunot ng noo ni Lola. At bakit mo naman itanong, Apo? Kasi Lola, dalawang malaking kaldero yan at anong oras pa lang pero natapos niyo na po agad itong lutuin. Naku, ikaw naman na bata ka ay natural. Maaga akong nagigising para iluto na ang ititinda nating dinuguan. Mag-aalas 7 ng umaga nang makarating kami sa aming kainan. Pinagtulungan namin ni Lolang ibaba sa aming karito ng dalawang malaking kaldero ng dinuguan nito. Napakaaga nyo naman mga kaibigan. Nako Lola Carmela, parang naglilihi na po yata ang lola ko sa napakasarap niyong dinuguan. Kaya maaga pa lang itinaboy na ako nito. Kakamot-kamot pa na sagot ng lalaki na may malaking katawan. Dahilan para magtawanan ng lahat. Amoy na amoy ko ang kakaibang aroma ng dinuguan ni Lola pagkabukas ko pa lang ng kaldero. Bakit kaya hindi man lang ako pwedeng tumikim ng dinuguan ni Lola? At ano kayang uri ng karne ng hayop ang ginagamit ni Lola? Tanong ko sa sarili. Gustong gusto ko kasing tikman talaga ang dinuguan ni Lola. Pero labag ito sa pinagbibili niya sa akin. Habang abala kami ni Lola sa pagtitinda, ay napapansin ko rin na masama ang tingin sa amin ng kalapit na kainan dahil hindi na napapansin ang kani-kanilang mga pwesto. Minsan pa nga nang utusan ako ng aking lola, ay biglang may humatak sa akin na isang babae at lalaki. Ano pong kailangan niyo sa akin? Alam nyo, salot kayo ng lola mo dito sa Sitio Kulintang. Halos hindi na kami makabenta sa aming mga lutong ulam dahil sa dinuguan ng Lola Carmela mo. Lourdes, tumigil ka nga dyan at baka matakot sa iyo ang bata. Totoo naman. Lahat ng parokyano natin sa kainan, lumilipat na sa dinuguan ng lola nito. Pagpasensyaan mo na ang asawa ko, iho. Pero, matanong ko lang, ano bang meron sa dinuguan ng lola mo? At bakit halos ata ng tao dito at sa kalapit sityo ay humaling na humaling sa dinuguan ng lola mo? Hindi ko po alam. Alam mo ba na bawal magsinungaling ang bata? Natakot ako. Nangaawakan sana ako ng babae. Kaya naman kumaripas ako ng takbo pabalik sa pwesto namin ni Lola. Oh, nasaan ang binili mong gulay? Wala po akong sayote na nakita, Lola. Kaya patakbo na po akong bumalik dito para sabihin po sa inyo. Humihingal pa ako habang nagsisinungaling kay Lola. At nakita ko pa ang mag-asawa sa kabilang tindahan. At sumenyos pa ito na huwag akong maingay. Sinong tinitingnan mo doon? Opo Lola. Mga katabi po natin dyan sa kainan. Sagot ko na lang kay Lola at pasimpleng tumingin dun sa dalawa. Mag-aalas 11 pa lang ng umaga ay ubos na ang tindang dinuguan namin ni Lola. Kaya naman naglikpit na kami ng mga gamit at isa-isa ko na itong sinakay sa aming kariton. Napatingin naman ako sa mga taong nag-uumpukan sa dinaraanan namin. Narinig ko kasi na may patay na naman daw sa kabilang bayan at ang sabi ng mga ito mukhang gawa ng aswang. Hala, may pinatay na naman! Natatakot na talaga akong tumira sa bayan na to! Nakaramdam pa ako ng takot nang makahulugang tumingin sa amin ni Lola ang mga tao na yun.
Nagpatuloy na kami ni Lola sa pagtutulak ng kariton pauwi. Naibsan lang ang aking takot nang magsalita na si Lola. Kailangan siguro ay dagdagan ko pa ang kaldero ng ating dinuguan. Ano, Apo? Oo nga po, Lola. Madami po ang nakapila at hindi na po inabot ng dinuguan nyo. Hayaan mo at bukas ay gagawin kong 4 na kaldero na ito para naman mas madami ang kitain natin. Sabi pa ni Lola na talagang kinamangha ko. 4 na kaldero po? Kung ganun, kailangan ko na po kayong tulungan sa pag-aasikaso kapag kayo po'y nagluluto, Lola. Dahil sa mungkahi ko, ay nakita ko na naman ang pagkunot ng noo ni Lola. Nako, sinabi ko na nga sa'yo na kayang-kaya ko na yan, Apo. Sanay na akong magluto simula pa ng bata pa ang tatay mo. Kwento pa ni Lola, naalala daw tuloy nito ang aking ama at ina. Maliit pa lang kasi ako ay namatay na sila. Sabi ni Lola Carmela ay napatay daw ito ng mga pulis sa gubat dahil napagkamalang mga rebelde. At ang aking lolo naman ay bigla na lamang ding naglaho, kaya tanging si Lola na lamang talaga ang kasama ko simula ng pagkabata ko. Nakarating na kami sa maliit naming kubo at ipinasok ko ng aming kariton sa may silong ng bahay. Habang ang Lola naman ay nagtungo sa kanyang maliit na kubong lutuan sa may malaking puno, hindi kalayuan lang din dun sa may kubo namin. Hindi ko pa napapasok ang lutuan ni Lola na yon dahil ipinagbabawal niya ito. Baka daw kasi may mga gamit akong pakialaman at mahirapan siya nitong hanapin. Ano kayang itsura ng lutuan ni Lola na yun? Tanong ko pa sa akin sarili. Nakaupo lamang ako sa may duyan na ginawa ni Lola. Bumalik sa mga alaala ko ang tagpo kung paano kami palayasin sa kabilang sityo na tinitirikan ng bahay namin noon. At ang mga pinag-uusapan ng mga tao sa palengke. Sabi kasi ng mga tao ron ay si Lola daw ang dahilan kung bakit may mga nawawalang tao doon. At binansagan pa si Lola Carmela na isang aswang. Dahil sa pagmamalupit sa amin doon ay napilitan si Lola na ilayo ako sa lugar namin at nahinto na rin ako sa pag-aaral. Pumasok ka na at nag-aagaw na ang liwanag at dilim. Pagpasok ko sa loob ay nakahanda na ang nilagang gulay at pritong isda ni Lola. Kumain ka na at para maaga tayo makapagpahinga. Lola, bakit puro gulay at isda lamang po ang kinakain natin? Hindi pa po ako nakakatikim ng mga karne ng hayop. Nabigla ako sa aking tanong kay Lola. Hindi ko alam kung bakit na itanong ko ito sa kanya. Alam mo naman na may sakit ka at hindi pwede ang nais mo. Nagsasawa ka na ba sa gulay at isda na niluluto ko? Hindi naman po, Lola. Naitanong ko lang po. Nagsimula na kaming kumain ni Lola. Hindi ko kasi maintindihan kung anong klaseng sakit ang meron ako. At tanging nilagang gulay na walang lasa at isda na walang lasa ang palagi naming pagkain ni Lola. Lola, totoo po kaya ang mga aswang? Biglang tanong ko kay Lola at kita ko na naman ang pagseryoso ng mukha nito. At saan mo naman nakuha ang mga salitang yan? Narinig ko lang po kanina nung naglalakad tayo sa palengke. Sabi nila, may nawawala na naman daw po mga tao sa kabilang bayan. At ang sabi nila ay gawa-gawa daw po yun ng aswang. Nagpapapaniwala ka naman sa mga yon. Wala silang magawa sa buhay nila. Kaya pati matatandang kwento ay kanila nang pinag-uusapan. Hindi na muli pa akong nagtanong kay Lola dahil ayaw nito na nagiging matanong ako. Nagpatuloy ako sa pagkain habang sinusulyapan ko ang kumakain si Lola. Hindi pa rin mawala sa balintataw ko ang mga usap-usapan kanina sa palengke tungkol sa aswang. Maaga akong nagising at namangha ako kay Lola nang makita akong 4 na malalaking kaldero ng dinuguan na nasa loob ng karito namin.
Oh, mabuti naman at gising ka na. Oo nga po, Lola. Nihanda mo na po pala ang lahat ng mga gamit natin sa pagtitinda? Oo, para ba agad din tayo makapunta sa pwesto? Sagot ni Lola habang binabalot ang nilagang saging na bubuhati namin. Hindi naman ako nagtaka dahil pagkarating pa lang namin sa pwesto ay napakarami ng parokyanong naghihintay sa lutong dinuguan ni Lola Carmela. Tinulungan rin kami ng ilang kalalakihan na buhati ng mga naglalakihang kaldero ni Lola. Grabe pala Lola. Sobrang bigat ng kaldero ninyo. Tanong ng lalaki na nagngangalang Karding. Malakas pa naman ako sa kalabaw, iho. Kahit naman ako ay nagtataka din sa lakas na meron si Lola. Minsan nga ay naiisipan ko na baka merong superpower ang lola ko. Nagumpisa na namang dumami ang mga parokyanong bumibili ng dinuguan ni Lola. Lola, isang order nga ho niyang napakasarap niyong dinuguan. Nakangiting anas ng isang maputing lalaki. Teka lamang, iho, at sasandukan ka ng apo ko. Sagot naman ni Lola dito at dali-dali ko namang nilagyan ng dinuguan ng supot nito. Maraming salamat po, Lola. Siguradong matutuwa po ang nagpabili nito. Anas pa ng lalaki at may kakaibang ngiti dito. Sinundan naman ng tingin ni Lola ang lalaki at nang makalayo na ito ay naalala ni Lola ang sukli nito. Nako, mukhang nakalimot ng sukli ang binata na yon. Ako na lang po, Lola. Hahabulin ko na lang po ito. Baka hindi pa po siya nakakalayo. Wika ako kay Lola at agad kong kinuha ang sukli nito at patakbong umalis sa pwesto. Tatawagin ko na sana yung lalaki nang biglang makita ko ang mag-asawa na humarang sa akin kahapon. At nakita kong inabot nito ang supot ng dinuguan na binili nito kay Lola. Oh, Tangberto, heto na palang pinabibili niyong dinuguan dun sa matanda. Teka, matanong ko lang, hindi ba't nagtitinda din kayo ng dinuguan? Bakit bumili pa kayo sa dinuguan ni Lola Carmela? Wala. Gusto lang namin malaman kung ano bang meron at pinipilahan ang dinuguan na yan ng matanda. Mukhang madumi naman ang mga gamit nila at paninda. Sagot naman ni Tangberto at inabutan ng pera yung lalaki. Loko ka talaga, Tangberto. Nakangisip ang sabi ng lalaki dito, tsaka ito naghiwalay. Sa hindi inaasahan ay sinundan ko si Mang Berto at pumasok ito sa isang maliit na barong-barong. Narinig ko pa na nagsalita ang asawa nito. Bilisan mo na! Nang malaman na natin kung bakit tinudumog ng mga parokyano. Ang dinuguan ng matandang kluban na iyon. Narinig ko pang anas ng babae, kaya naganap ako ng butas na pwede kong pagsilipan. Huwag kang masyadong atat. Ayan, matitikman mo din ito. At nakita kong iikot-ikot pa si Mang Berto habang bitbit ng pinggan na may lamang dinuguan. Ay, salamat! Ayan na! Kita ko ang pagkasabik sa mukha ng babae. Teka lang. Kinakabahan ako nang makita akong pinigilan ni Mang Berto ang pagsandok ng asawa. Bakit na naman? Ha? Galit na boses ng asawa nito. Kinuha ni Mang Berto ang 2 pirasong kalamansi at sabik na sabik silang piniga ito sa lutong dinuguan ni Lola. Mas lalong tumindi ang kabog ng dibdib ko nang makita ko ang pagkagulat at biglang pagtayo ng mga ito habang nakatingin sa dinuguan ni Lola. Tinamaan ng lintik. Mukhang hindi ito. Karne ng baboy ah. Napamura si Mang Berto dahil dito. Ha? Anong ibig mong sabihin? Kita ko ang gulat sa mukha ni Aling Lourdes habang nakatingin sa asawa. Aswang, ang matandang iyon.
Sagot ni Tatang Berto na nakapagpagimbal sa akin. Mabilis akong tumakbo pabalik sa pwesto namin ni Lola. Habang nasa daan ay hindi ko alam kung maniniwala ba ako sa sinabi ng mag-asawang yun. Bigla ko ring naalala ang mga paratang dun sa sityo namin dati na isang aswang si Lola at ang narinig ko kahapon tungkol sa mga nawawalang mga tao sa bayan. Naabutan ko naman na nagliligpit na ng gamit si Lola Carmela. Lintik na bata ka, saan ka ba nagpunta at hindi ka na bumalik pa? May tinulungan lang po akong matanda kanina sa may iskinita, kaya hindi po agad ako nakabalik, Lola. Uuwi na po ba tayo? Tanong ko kay Lola at ramdam ko ang mga butil-butil na pawis sa mukha ko. Kita ko sa mukha ni Lola ang pagtataka sa mga kinikilos ko. Hanggang sa makauwi kami ng bahay ay hindi pa rin ako mapalagay sa mga nasaksihan ko at narinig. Ano bang bumabagabag sa loob mo at parang kanina ka pabalisa? Tanong ni Lola na ikinagulat ko. Wala po, Lola. Medyo masama lang po ang pakiramdam ko. Sagot ko kay Lola at nagtungo na ako sa aming silid. Kinabukasan ay kalat na ang balita na may aswang na nananalasa sa sitio Kulintang. Nagulantang pa kami ni Lola na may mga bumabato sa bubungan ng aming pwesto. Agad na lumabas si Lola para tignan at nakita ko si Mang Berto at ang asawa nito kasama ang ilang mga taong bayan. Aswang kang matanda ka! Narinig kong sigaw pa ni Tatang Berto. Ano bang sinasabi nyo? Hindi nyo ba alam na paninirang puri ang ginagawa nyo na yan? Sigaw na tanong ni Lola kay Mang Berto. Huwag ka nang magkaila pa, matandang ukluban. Isa kang aswang. At ang tinitinda mong dinuguan ay hindi karne ng hayop, kundi karne ng mga taong binibiktima mo. Gulat na gulat at halos masuka ang mga taong naroon na bumibili ng dinuguan ni Lola Carmela. Samantalang ako ay lihim na umiiyak lamang dahil sa mga naririnig ko. Alam kong totoo ang mga sinasabi nila dahil ako mismo ay saksi sa pagbabagong anyo ni Lola kagabi. Lihim ko ring pinuntahan ang kubo ni Lola at nakita ko ron ng mga putol-putol na katawan ng tao at nagkalat ang dugo sa balde na ginagamit ni Lola sa dinuguan nito. Lola! Umiiyak kong anas habang nakatingin ito sa akin. Hinuli nila si Lola Carmela at dinala sa barangay. Itinali si Lola sa 2 kawayan na ginawa ng mga ito at pinalibutan ng mga tuyong sanga ang paligid nito. Hinintay ng mga taong bayan na sumapit ang gabi para mapatunayan nilang totoong aswang si Lola Carmela. Pero paano ang batang ito? Dapat ay isama na rin natin siya sa lola niya. Huwag niyong itamay ang apo ko. Ako na lang, pakiusap. Narinig kong pagsusumamo ni Lola sa mga ito. Napagkaisahan ng mga taong bayan na itali na rin ako sa tabi ni Lola Carmela. Patawarin mo ako, apo. Alam kong hindi mo ako mapapatawad. Pero kailangan mong malaman ang katotohanan tungkol sa mga magulang mo. Umiyak na si Lola. Ano pong tungkol sa kanila? Ako ang pumatay sa mga magulang mo. Hindi ko sinasadya ang lahat dahil nayanggaw lamang din ako ng tatay mo. Kaya naging aswang ako, kagaya ng nanay mo. Sa galit ko sa kanya ay napatay ko siya at nadamay lang ang nanay mo. Kwento ni Lola Carmela na ikinagimbal ko. Biglang natahimik at nakaramdam ng takot ang lahat nang unti-unti nang nagbago ng katauhan si Lola Carmela. Naging mabalahibo ang katawan nito at may matatalas na ngipin na may mapupulang nanlilisik na mga mata. Handa na sanang sugurin ni Lola ang mga ito, pero isang sibat ang tumama sa puso ni Lola. Kaya bumulagta ito sa lupa at unti-unting bumalik sa pagiging tao
si Lola Carmela. Hinila nila ang katawan ni Lola at inihagis sa umaapoy ng mga sanga at unting-unting nilamon ng apoy si Lola Carmela. Huwag niyong idamay ang bata! Hindi siya aswang! Napatingin ako sa matandang may tungkod. Apo Clemente, anong sinasabi mo na hindi aswang ang bata na yan? Walang lahing aswang ang asawa kong si Carmela. Nayanggaw lamang ito ng aking anak at ang kanyang asawa, kaya naging aswang si Carmela. At ang bata na yan ay hindi pa nayayanggaw ni Carmela. Paliwanag pa nito sa mga taong bayan. Madami ang nagulat nang malaman nilang asawa ni Lolo Clemente si Lola Carmela. Kaya pala, palagi nila itong nakikitang nakamasid sa pwesto namin ni Lola. Lolo Clemente! Pagtawag ko dito habang umiiyak. Pinakawalan ako ng mga taong bayan at buong galak kong niyakap si Lolo Clemente. Ligtas ka na, Apo! Pasensya na at hindi kita nabawi noon sa lola mo dahil sa pinagbantaan niya kung papatayin ka niya kapag kinuha kita sa kanya. Kwento sa akin ni Lolo. Si Lolo Clemente, ang bantog na mananambal dito sa Sitio Kulintang at matagal na pala itong nakasubaybay sa amin ni Lola at lahat ng bumibili ng dinuguan ni Lola ay lihim na ginagamot ni Lolo. Ngayon ay namumuhay kami ng tahimik at masaya ni Lolo Clemente. Nagumpisa na rin akong mag-aral gamit ang pera na naipon ni Lola dahil sa tindang espesyal na dinuguan ni Lola Carmela. Mapagpalang araw mga kapulmons. Ako nga pala si Vic ng Ampahina, ang inyong magiging tagasalaysay ngayong araw. Sana maibigan niyo po ang ating ilalapag na kwento. Kaya wag na po nating patagalin. Ito na po ang kwento. Magandang araw o gabi sa lahat ng mga nakikinig ngayon at sa ating narrators ng channel na to. Ako nga pala si Belinda, 32 anyos ang edad, may asawa at 3 anak. Ako at ang aking pamilya ay nakatira ngayon sa liblib na lugar sa barangay ng Kawayanan, Masbate City. Maganda at tahimik ang aming pamumuhay sa aming lugar. Kahit sabihing minsan ay kinukulang sa budget sa pang-araw-araw na pangangailangan namin, masaya naman ang aming pamilya na namumuhay doon. Isang hapon, maagang umuwi ang aking anak mula sa paaralan na kanyang pinapasukan dahil maagang natapos ang kanilang exam. High school na ang aking panganay na anak na si Brian. Elementary naman ang dalawa niyang nakababatang kapatid na sina Carlo at Aiza. Nay, nakita ko po si Tita Marcela. Yung kaibigan niyo, umuwi na po pala siya galing abroad. Ha? Talaga anak? Narito na si Marcela? Natuwa naman ako sa aking narinig na balita bukod sa aking panganay na anak. Na umuwi na pala ang aking kaibigan, si Marcela. Si Marcela ay hindi lang matalik kong kaibigan, kundi para ko na din siyang kapatid. Nung kami nag-aaral pa nung high school, hanggang sa kapwa na kami makapag-asawa, hindi pa rin nagbago ang pakikitungo namin sa isa't isa. Subalit nagkalabuan na lamang ang aming pagkakaibigan. Nang 6 na taon na wala kaming komunikasyon sa isa't isa. Sapagkat ito ng ibang bansa. Sa tansya ko nga nasa 6 na taon itong namalagi. Nagtrabaho ron. Dahil sa 2 beses itong nagdagdag ng kontrata niya tuwing matatapos na ang kontrata nito noon. Pero Nay, nagtataka ako. Nung duman kasi kami sa bahay nila kanina, masama po ang tingin sa amin ni Tita Marcela. Parang may kakaiba po sa kanya. Oo nga po, inay. Kung makatingin nga siya kanina nakita ko, para siyang aswang.
Natigilan naman ako sa mga sinabi ng mga anak ko sa akin. Ngunit saglit lang din, di ko na binigyan ng pansin yon. Para naman ako nakaramdam ng pananabik na muling makausap at makakwentuhan ng aking matalik na kaibigan. Kaya nang dumating ang aking asawang si Nestor mula sa trabaho, ay nagpaalam ako upang puntahan ko si Marcela sa kanilang bahay. 2 kilometro ang layo ng bahay nito mula sa aming bahay. Hindi lang nakikita dahil nasa liblib ang bahay ng mga ito. Dahil bukod sa mga mayayabong na halamang damo na nakapaligid, napapalibutan din ng maraming punong mangga ang bahay ng mga ito. Pinayagan naman ako ng aking asawa. Alam kasi nito kung gaano kami kalapit sa isa't isa ni Marcela. Pagdating ko rin sa bahay ng aking kaibigan, nagtaka ako kung bakit mukhang walang tao ron. Nakasarado pati ang mga bintana. Ang ginawa ko, sinubukan kong tawagin ang pangalan ng kaibigan ko. Nagbabaka sakaling naroon lang ang mga ito sa loob. Mag-aalas 3:30 pa lang ng hapon ayon sa aking relong pambisig. Tao po! Tao po! Marcela! Si Belinda ito! Hindi naman natagalan, daang-daang bumukas ang pinto ng bahay ng mga ito at bumungad naman roon ang asawa nitong si Gardo. Napansin kong kumunot ang noo ni Gardo nang tiningnan ako nito na para bang hindi nagustuhan ang pagpunta ko sa bahay nila. Oh, ikaw pala yan, Belinda. May kailangan ka ba? Nabalitaan ko kasi na umuwi na raw si Marcela. Kaya ako napunta rito para kamustahin ko siya. Nariyan ba siya? Pasensya ka na, Belinda. Hindi mo na pwedeng makipag-usap ngayon sa Marcela eh. Kasi nagkasakit siya mula sa abroad. Pansin mo naman, nakasarado ang mga bintana ng bahay namin dahil ayaw niya nang maistorbo. Kahit liwanag ng araw ay ayaw niya. Sumasakit ang kanyang ulo. Isa nga ito ngayon sa pinoproblema ko eh. Ang tungkol sa asawa ko. Kaya pasensya ka na ha. Sa susunod na lang siguro. Kaya nakadama ako ng pagkaawa kay Marcela. Nais ko muna sanang silipin to. Kahit saglit lang sana. Ngunit ayaw talaga akong payagan ng kanyang asawa. Umuwi ko nang hindi nakakausap si Marcela. Naisip ko pa, baka anong hirap ang pinagdaanan nito sa ibang bansa dahil umuwi ito na may sakit. Lumipas pa ang 2 araw mula nang ako'y nagpunta sa bahay ng aking kaibigan. Araw ng Miyerkules, nagpunta ako sa paaralang elementarya upang umattend ng General PTA meeting ng aking anak. Bandang alas 12 in punto ng tanghali, naglalakad na ako papunta sa paaralan dahil 1:00 ng hapon ang simula ng meeting. Wala kaming sasakyang pampasahero sa liblib na lugar namin, kaya nakasanayan ng mga tao ron na maglakad papalabas ng highway dahil doon ang sakayan papuntang paaralan ng aming bayan. Ilan lang ang mga kapitbahay namin, magkakalayo pa, nakadistansya pa sila sa aming bahay. Nang mapadaan ako malapit sa bahay ng aking kaibigan, nakita kong ganun pa rin ang kanilang bahay. Nakasarado pa rin pati ang mga bintana at pinto nito. Naisip ko na lang na baka maluba talaga sakit ni Marcela. Hindi ko alam kung bakit bigla akong nakaramdam ng mga pananayo ng aking mga balahibo na ako'y makalampas na ng kaunti sa bahay ng aking kaibigan. Matagal namang natapos ang meeting ng hapon na yun sa paaralan. Kaya mga lampas alas 4 na kami nakauwi ng hapon kasama ko ang 2 anak ko. Nakasabay din namin ng kapitbahay naming si Tanya na tulad ko, umattend din ito ng meeting dun sa paaralan. Habang kami naglalakad pa uwi, may sinabi sa akin si Tanya. Uy, Belinda, hindi mo ba alam ang tungkol kay Marcela? Nagtataka naman ako, tapos tiningnan ko ito. Ha? Bakit? Anong nangyari sa kanya? Iniwan daw si Marcela ng isang anak niya at asawa kahapon lang. Kaya siya na lang mag-isa sa bahay nila ngayon. Ano?
Bakit daw? Di ba may sakit si Marcela? Nananakit daw kasi si Marcela at di nila ito mapigilan dahil sobrang lakas daw. Belinda, tuda ko eh. Baka nahawahan ng pagkaaswang ang kaibigan mo. Nanlalaki pang mga matang wika ni Tanya sa akin, kaya nagulat naman ako sa sinabi nito. Hanggang sa natigil na ang pag-uusap namin nang nasa tapat na mismo kami ng bahay nila Marcela. Ramdam ko ang takot ng dalawang anak ko sa narinig mula kay Tanya dahil bigla na lang silang kumapit sa aking magkabilang braso. Nakahinga naman kami ng maluwag nang lumampas na kami sa bahay ng kaibigan kong si Marcela. Ganun pa rin, nakasarado pa din ang lahat ng bintana at pinto ng bahay nito. Napaliko na sana kami sa kaliwang daan papunta sa bahay namin sa may unahan nang biglang may kumaluskos sa may damuhan sa tabi lang ng dinaraanan namin. Napasigaw sa gulat ang dalawang anak ko maging si Tanya nang makita namin ang kaibigan ko si Marcela na nakaupo sa damuhan habang may nilalantakan nito na buhay na manok. Puno ng dugo ang muka at bibig nito dahil sa manok na kanyang biniktima. Marcela! Ikaw ba yan? Gulat kong sambit. Kasunod nun, narinig ko nang nag-iyakan ng mga anak ko dahil sa sobrang takot. Takbo Belinda, aswang si Marcela. Nahawahan siya ng pagkaaswang. Sigaw ni Tanya na agad namang tumakbo. Pinagtulungan akong hilahin ng dalawa kong anak dahil nasyak talaga ako sa aking mga nakita ng hapon na yun. Doon ako natauhan nang biglang tumayo si Marcela mula sa pagkakaupo nito na akmang kami naman ang lalapain nito. Kaya sumunod na agad kami ng pagtakbo kay Tanya nang walang lingon-lingon dahil sa takot namin kay Marcela. Pagdating namin sa bahay ay naroon na ang aking panganay na anak maging ang aking asawa. Kaya nakahinga naman ako ng maluwag dahil hindi na ako mag-aalala pa sa mga ito. Nagtaka pa nga ang aking asawa na si Nestor at ang aking anak na si Brian nang makita kaming tumatakbo at hingal na hingal nang dumating sa bahay. Lalo na, umiiyak pa rin sa takot ang bunso naming anak na si Aiza. Bakit Belinda? Anong nangyari? Nagtatakang tanong naman ng aking asawa. Nestor, si Marcela, nakita namin. Kinakain niya yung isang buhay na manok. Nakita namin siya sa daan. Sumbong ko sa aking asawa habang takot na takot. Kapwa naman nagulat ang aking asawa at anak na panganay sa mga ikinuwento ko sa kanila. Ano? Kung ganon, totoo talaga ang nabalita kong chismis tungkol sa kanya. Hindi ko lang muna sinabi sa iyo dahil wala pa naman kasing pruweba. Nag-aalala ako sa pagpasok ng mga anak ko sa paaralan dahil baka makasalubong nila sa Marcela. Ngunit hindi lang kami nag-aalala patungkol sa mga bagay na yon, kundi pati na rin ang aming mga kapitbahay dahil ang mga anak nila ay mga nagsisipag-aral din. Kaya ang ginawa namin, sinubukan namin i-report sa barangay ang problema namin yun upang kami ay matulungan nila at mahuli na nila agad ang kaibigan kong si Marcela. Subalit nang puntahan ng mga tanod ang bahay ni Marcela, wala naman doon sa loob ng bahay ang aking kaibigan. Kaya dahil doon, hindi na muna namin pinapasok sa paaralan ang aming mga anak hanggat hindi pa nakikita at nahuhuli si Marcela. Pati nga trabaho ng aking asawa, apektado na rin sapagkat ayaw nitong iwan kami sa bahay. Baka bigla daw kasing sumalakay si Marcela ron. Lumipas ang 2 araw na paghahanap ng mga tauhan ng barangay namin. Ngunit bigo silang mahanap at makita ang aking kaibigan. Isang umaga, bumili ng kape sa tindahan ng aking asawa at sa pagbalik nito, may dala-dala naman itong masamang balita. Belinda, naubos lahat ng mga kahayupan ni na paring Gino. Ang 2 kambing nila at 4 na manok ay kapwa kinuhanan ng mga lamang loob kagabi.
Ang balitang yun ng aking asawa ang mas lalong nakapagdagdag ng takot sa akin at sa aming mga anak. Naku, Nestor. Wala namang ibang gagawa niyan, kundi si Marcela. Paano ba ito? Kailangan makita ng mga tanod si Marcela nang mahuli na siya. Bakit ba naman kasi iniwan na lang na mag-ama niya si Marcela? Sana hinarap na lang nilang problema. At nang nalalaman nilang nananakit na ito at may kakaiba na, dapat ipinakulong na ito. Nagbibigay tuloy problema sa barangay natin. Tayong mga kapitbahay ni Marcela ngayon ang apektado. At isa pa, hindi na nakakapasok ang mga anak natin. Pagsapit ng tanghali, ihinanda ko na ang lamesa upang kami makakain na. Pumesto na rin ang aking mga anak. Hindi ko talaga sila pinapalabas ng bahay hanggat hindi pa nga nakikita si Marcela. Natigil kami sa pagsubo nung kumahol ang aming mga aso sa labas. Ibig sabihin, may nakikita itong tao kaya sinilip naman ito ng aking asawa. Nakita ko ang panlalaki ng mga mata nito. Tay, bakit po? Hindi napigil ang tanong ng aking panganay na anak. Ako na may kinabahan dahil sa reaksyon ng aking asawa na kung sino ang nakita nito sa labas. Mas lalo pa akong kinabahan nang nilak agad ng aking asawa ang pinto ng aming kusina at nagtatakbo rin nitong pinuntahan at nilak ang pintuan sa harap ng aming bahay. Bakit, Nestor? Anong nakita mo? Tanong ko rito, sabay tayo sa kinuupuan ko upang silipin ko rin kung sino ang nakita nito sa labas ng aming bahay. Si Marcela. Nandito siya, Belinda. Sabi nito sa akin, na kinagulat ko naman, maging ng aming mga anak. Sinilip ko ang labas ng aming bahay. Nakita ko si Marcela na paikot-ikot sa labas ng aming bahay. Habang wala namang sawa ang aso namin, nakakasunod at kakatahol rito. Nanginig akong bigla ng mga oras na yon. Lalo na't nakikita akong mukhang aswang na talaga ito. Dahil sa buhok nitong buwagag at magulo. Nahalatang ilang araw nang hindi nakakapagsuklay. May number ka ba sa barangay? Kailangan matawagan natin sila. Ipaalam na narito si Marcela. Wala akong number sa kanila, Belinda. Teka, si paring Gino. Siya na lang yung tawagan ko upang maipaalam at makontak ang mga tanod. Tama, may number ako sa kanya. Nang natahimik kaming lahat at muling manlaki ang mga mata namin nang marinig namin ang katok ni Marcela mula sa aming pintuan. Tao po. Belinda. Ako ito. Si Marcela. Ang kaibigan mo. Tinig ni Marcela na sinabayan pa ang sunod-sunod na pagkatok nito. Nagkatinginan kaming lahat ng mga oras na yon. Hindi ako sumagot rito, kaya nanatili lang itong kumakatok sa pintuan namin. Belinda, tulungan mo ko. Hindi ko alam kung bakit aswang ang tingin ng lahat sa akin. Nagkasakit lang naman ako. Iniwan pa ako ng mag-ama ko. Hindi ako aswang. Maniwala kayo. Hindi totoo ang mga sinasabi at chismis tungkol sa akin dito sa lugar natin. Nagkamali kayo ng akala. Aaminin ko, nawala ako sa katinoan dahil sa gutom. Nagpabaya ako sa sarili dahil sa labis na pangungulila.
Kaya niyo ako nakitang kumakain ng hilaw na manok. Pero hindi ako aswang. Belinda, maawa ka naman sa akin. Tulungan mo ako. Ikaw na lang ang pag-asa ko. Dahil para na tayong magkapatid. Matalik na tayong magkaibigan mula pa pagkabata. Hindi ba? Nagmamakaawang wika ni Marcela sa labas ng pinto habang ito'y umiiyak. Nagkatinginan kaming buong pamilya dahil di ko alam kung dapat ba akong magpadala kay Marcela ng mga sandaling yun. Sa mga sinabi kasi nito ngayon ay mukhang matino naman ito at mukhang ito'y nagsasabi ng totoo. Wag po, Nay! Wag niyo po siyang buksan! Nay! Aswang po siya! Hindi niya po magagawang kumain ng buhay na manok kung hindi po siya sinapian ng masama. Tama ang anak natin, Belinda. Huwag na huwag kang magpapadala kay Marcela. Pagsang-ayon naman ng aking asawa. Subalit, muli na namang nagmakaawa si Marcela. Maniwala kayo sa akin. Ikaw na lang ang inaasahan kong makakatulong sa akin. Sa kalagayan ko ngayon. Hinahabol ako ng mga tao, Belinda. Alam ng Panginoon na hindi ako aswang. Humagulgol ng iyak na muling wika ni Marcela sa labas ng aming bahay. Muli kami nagkatinginan nang sambitin pa ni Marcela ang salitang Panginoon. Kaya dahil doon ay naniwala ako rito at umiyak dahil ako'y naawa sa aking kaibigan. Mukha namang naniwala din ang aking asawa, kaya nung kumilos ako upang pagbuksan ng aking kaibigan, nagsipagtakbuhan naman sa loob ng kwarto ang aking mga anak dahil sa takot ng mga ito dahil pagbubuksan ko ng pinto si Marcela. Pagbukas ko ng pinto ay agad akong nasalubong ng mabaong amoy, ang lansa nito. Na pati ang mga buhok nitong buhagag ang nakita ko. Nakita ko namang totoo ang mga sinabi nito dahil sa mga luha nito sa kanyang mga mata. Pinatuloy ko ito at dinala sa kusina upang makakain na ito. Nakasunod naman ang aking asawa sa amin. Ngunit ang hindi ko inaasahan ay bigla itong may kinuha sa dalang bag nito. Nagulat ako nang makita akong kutsilyo yun. Napasigaw ako nang bigla ako nitong sinaksak sa tiyan sabay hagik-gik nito. Belinda! Malakas na sigaw ng aking asawa. Muling nanlaki ang aming mga mata nang makitang dinidilaan ni Marcela ang dugo sa kutsilyong hawak-hawak nito na siyang ipinansaksak sa akin. Habang ako na may nakahawak sa sugat ko sa aking tiyan. Nestor! Dalian mo! Kunin mo ang itak! Dali! Nagmamadaling kumilos naman ang asawa kong si Nestor upang kumuha ng itak. Ngunit kapwa kami muling napasigaw nang mabilis ding sinunggaban ng saksak ni Marcela ang aking asawa. Kaya natamaan naman ang aking asawa nito sa likod. Muling tumawa ng malakas si Marcela habang muli nitong dinidilaan ng dugo sa kanyang kutsilyo. Diyos ko! Tulong! Tulungan niyo kami! Malakas kong sigaw habang umiiyak. Mabuti naman at nakapasok sa kwarto ang aming mga anak at nakapagsara agad ang mga ito sa loob. Ngunit labis akong nasindak nang lumapit sa akin si Marcela at sinunggaban niyang muli ako. Dahilan na ako'y patihayang natumba at bumagsak sa sahig at agad nitong sinipsip ang dugo ng malaking sugat sa aking tiyan. Wag! Wag! Muli kong sigaw ng malakas dahil sa ginawa sa akin ni Marcela. Nagmamadali namang lumapit ang aking asawa
Kahit may sugat ito sa likod, ay tiniis nito ang lahat at nagmamadaling kinuha ang matalim naming itak. Agad nitong tinaga sa likod si Marcela, habang itong si Marcela naman ay hayok na hayok pa rin na sinisipsip ang aking sugat. Mulat ang mga mata nitong napatigil sa kanyang ginagawang pagsipsip. Tumalansik pa ang mga dugo nito sa paligid dahil sa sunod-sunod na pagtaga ng aking asawa rito. Unti-unti itong nanghina at bumagsak sa aking tabi. Nagsikap naman ang aking asawa na ako'y matulungan upang makabangon mula sa aking pagkakatumba katabi ng aswang na si Marcela. Kasalanan ko lahat ng ito. Kung hindi sana nagpadala ako kay Marcela. Umiiyak akong sabi sa aking asawa, sabay niyakap ko ito. Lumabas naman ang aming panganay na anak. Nagmamadali naman itong lumabas ng bahay upang humingi ng tulong sa mga kapitbahay namin upang kami ay matulungan nila. Hindi naman nagtagal, dumating ng mga kapitbahay namin at pati na ang mga tanod ng barangay upang kami ay matulungan at i-rescue sa mga nangyari sa amin. Kinuha ng mga ito ang bangkay ni Marcela. Kami naman ang aking asawa dinala sa ospital dahil sa mga natamo naming sugat sa aking tiyan at sa likod ng mister ko. Nilinisan ang aming mga sugat at tinahi. 6 na buwan din yun bago tuluyang gumaling ang aming mga sugat. Pero yung alaala ng mga nangyari sa amin ay hindi namin makakalimutan, maging ang alaala namin ng aking matalik na kaibigan. Pag ako'y nasa bintana, nakatanaw, iniisip ko ang mga nangyari at inaalala ko ito. Nagpapasalamat din ako sa Panginoon na buti at nakaligtas kami sa bagsik ng aswang na si Marcela. Hindi nalingid sa ating kaalaman ang kwento ng mga aswang, manananggal, kapre at iba pa, lalo na rito sa Barrio del Rato. Napakaliblib ng aming lugar. Sa mga nagdaang taon ay mapayapa naman ang pamumuhay namin. Hanggang sa isang araw, nagsimula nang mawala ang aming mga alagang hayop. Ang akala ng lahat ay isang ahas o buwaya lamang ang kumukuha. Ngunit sa paraan ng pagpatay sa mga ito, mukhang hindi lamang yun kagagawan ng isang hayop. Halimaw na ang may gawa. Lalo na't nagsimula na ring mawala ang mga tao at kalaunay natatagpo ang walang buhay sa bundok o ilog. Wasak ang tiyan, walang utak, ubos ang laman loob, tanging balat na lamang at buto ang naiiwan. Wanda anak, saan ka pupunta? Maggagabi na ah. Maglalako lang ako ng kakaninay. Bibili na rin ako ng makakain natin pagbalik ko. Sige. Mag-iingat ka. Umalis din ako agad ng bahay para maglako. May sakit ang inay, pero wala siyang iniinom na gamot. Sa katunayan nga, hindi ko na kailangang maglako lagi dahil minsan lang siyang sumabay na kumain sa akin. Matanda na kasi, kaya marami ng karamdaman. Habang naglalakad ay napansin ko ang mga taong nagsipasukan bigla sa kani-kanilang mga bahay. Aligaga si Aling Rosa. Suot-suot niya ang mahaba niyang palda at pang-itaas na may manggas. Nandyan na si Wanda! Pumasok kayo sa bahay! Huwag kayong titingin sa kanya! Hindi ko alam kung bakit naging ganun sa amin si Aling Rosa. Parang kailan lang ay lagi siyang pumupunta sa amin para magpagamot kay inay. Dati kasing manggagamot ang nanay ko. Lagi ko pang ang hinahangaan ang ganda ni Aling Rosa, lalo na ang mahaba niyang buhok na parang kay lambot suklayin. Marami pa akong narinig na komento mula sa kanila at ilang palahon ng mga bata. Nang magsimulang umusbong ang usap-usapang may aswang, ay naging mapangmata na
ang mga tao. Lahat ng pwedeng pagsuspetsahan ay agad nilang iniwasan. Noong nakarang buwan kasi, madaling araw at nasa bundok ako. Nakita ako ng isang mangangahoy na palakad-lakad doon. Dala-dala ko ang mga sako ng palay na dapat sana ay ibebenta ko kinabukasan. Dala na rin ng kwentong may aswang na gumagala, ay agad niya yung sinabi sa mga tao. At kinagabihan nun ay natagpo ang patay na parang kinatay ang mangangahoy sa paanan ng bundok. Hindi ko inalintana ang mga reaksyon nila at nagpatuloy lang ako sa paglalakad. Wala akong pakialam sa kanila, sa totoo lang. Aswang, dapat mamatay ka na. Nadapa ako dahil sa lakas ng pagkakatulak sa akin ng kung sino man mula sa likuran. Salot ka sa mundo. Masarap ba ang laman loob ng tatay ko, ha? Kinabahan ako sa biglang pagdami ng mga tao, lalo na nang magsimula silang pagbabatuhin ako. Gusto ko sanang sabihin, "Tama na!" Pero pinanatili ko na lang tikom ang bibig ko. Pinulot ko ang mga paninda ko kahit na nagkasugat-sugat na ako sa pamamato nila. Dapat sinusunog ka ng buhay, aswang ka. Bumalik ka na sa impyerno. Aswang! Patuloy lang sila sa pagsigaw, habang ako naman ay paika-ikang tumakbo paalis. Inis kong pinahid ang luha sa mga mata ko. Gabi na, pero wala man lang akong naibenta kahit isa. Laylay ang mga balikat ko habang pauwi sa bahay namin. Imbis na magmadali, ay hindi ko na inabala pa ang sarili. Tahimik na ang paligid. Wala nang maririnig na ingay, maliban sa huni ng mga kuliglig. Kadalasan kasi, sa ganong oras nagaganap ang mga patayan. Malamig ang hangin. Ang simoy nito ay parang iba kesa normal. Para bang may hatid na kilabot. Nasa gitna ng bundok ang munting kubo namin, kaya't maraming kahoy at damo pa ang aking dadaanan. Hanggang maya-maya, isang kaluskos ang narinig ko sa di kalayuan. Napahinto ako at tiningnan ang bahay sa harapan. Makalipas ang ilang minutong katahimikan, ay nakarinig ako ng isang sigaw. Sigaw na humihingi ng tulong. Walang masyadong ilaw sa dinadaanan ko. Tanging ang sinag lamang ng buwan ang nagbibigay liwanag sa paligid. Ang mga damo sa gilid ng daan ay parang gumagalaw. Kasabay ng paghigit ko ng hininga ay ang biglang paglabas ng isang hayop na labis kong ikinagulat. Kung titingnan, aakalain mong isang baboy yon. Pero ang nakakaagaw pansin ko ay ang nakataas nitong buhok. Iba ang nililikha nitong tunog. Hindi ko maipaliwanag. Masyadong nakakatakot. Hindi ako nag-aksaya ng oras. Nagtago ako sa likod ng isang malaking bato. Niyakap ko ang basket na pinaglalagyan ng mga paninda ko. Bakit kasi? Nagpagabi pa ako ng paglalako. Hindi ko alam kung ilang minuto akong nagtago doon. Nung pinakiramdaman ko ang paligid at makumpirmang wala na ang kakaibang tunog, ay agad akong lumabas mula sa pinagtataguan ko at kumaripas ng takbo papunta sa bahay namin. Mabilis kong binuksan ang tarangkahan at kinandado yun agad. Habol ko ang hininga habang inilalapag ang basket sa sahig. Kung sa iba'y kwentong katatakutan lamang ang aswang, pero sa amin ay hindi. Halos araw-araw kaming namumuhay at nakikihalubilo sa mga kauri nila. At dahil sa malayo ang bahay namin kumpara sa iba, hindi maiwasang mapagkamalan akong aswang. Wala rin kasi akong ginawa para ipagtanggol ang sarili ko. Isa pa, may sakit si inay sa pag-iisip. Kaya naman, mas mainam na katakutan nila kami at layuan kaysa sa makibagay nga kami, pero lagi namang pinagdidiskitahan ng mga tao.
Pinahid ko ang nanlalamig kong pawis sa noo bago ko iginala ang paningin sa loob ng bahay para hanapin si inay. Nang di ko siya makita ay naisip kong baka natutulog na sa kwarto namin. Kinalma ko muna ang sarili bago ako tumabi sa nanay ko. Pero hanggang sa pagtulog, dala-dala ko pa rin ang takot sa dibdib. Kinabukasan, naabutan ko si inay na nakabaluktot sa isang sulok. Ang mga bintana ay nakasarado pa. Lumapit ako sa kanya at tinapik siya sa balikat. Pagbaling niya sa akin ay tumambad ang nakangiti niyang mukha. Agad namang gumaan ang pakaramdam ko. Dahil doon, kahit papano yung napapakalma ako ni inay. Pagkatapos naming magkape, nagpaalam na akong aalis para mangahoy. Nang makarating sa tapat ng magkakadikit na mga bahay, narinig ko ang usap-usapan ng mga tsismosa. Ay naku, alam niyo ba? Kagabi, inaswang sina Esmeralda. Sayang naman at malapit na ang kabuanan niya. Hindi ko maiwasang hindi makinig sa mga sinasabi nila. Ang dibdib ko'y patuloy sa pagkabog ng mabilis. Ang bahay kasi ng pinag-uusapan nila ay malapit lang sa dinaanan ko kagabi. Ang sabi ni Manang Rosa ay matagal nang dinanamnam ng aswang ang bata sa loob ng sinapupunan ni Esmeralda. Ay nako, aswang nga naman. Sa alot sa lipunan. Ramdam ko ang matatalim na titig sa akin ng mga tao. Yumuko na lang ako at binilisan ang paglalakad papunta sa kakahuyan sa tabi ng sapa. Mas magaganda kasi ang mga kahoy doon kumpara sa bundok. At isa pa, Wanda! agad akong napalingon pagkarinig sa boses niya. Tumambad sa akin ng nakangiting si Berto. Kaagad niya akong niyakap ng mahigpit na sinuklian ko rin naman. Sa tuwing nangangahoy ako, doon lang kami nagkakaroon ng oras sa isa't isa. Taga-ibang baryo si Berto. At kahit hindi ko pa man tanungin, ay paniguradong alam na niya ang usap-usapan tungkol sa akin. Nung unay hinayaan ko lamang siyang manligaw, pero hindi ko inakala na magtatagal ang relasyon namin ng 4 na taon. Umupo ka lang dyan. Ako na ang mangangahoy. Tumango ako't nakangiting lumapit sa malaking bato at naupo doon. Wanda, kung tumira na lang kaya kayo sa bahay ko. Hindi ko alam kung pang ilang beses na niyang tinanong yun sa akin. Gusto ko mang makasama si Berto, ay hindi ko naman maiwan-iwan si inay. Hindi ko alam kung papayag si inay. Berto, Pwede mo naman siyang isama. Malaki naman ang bahay ko para sa ating 3. May kaya sa buhay si Berto. May-ari siya ng ilang maliliit na karinderya sa baryo nila. Kaya siguro ako lalong pinaghinala ang aswang. Kasi nakakapagduda nga naman kung bakit nagkagusto siya sa akin. Hindi ko na lamang sinagot at nanatili akong nakatanaw sa likod niya habang nagsisibak. Nang matapos siya ay sumilong kami sa maliit na kubo malapit lang din sa sapa. Bigla kasing umulan. Ginabi na naman ako ng uwi. Masyado kasi kaming nasabik na Berto sa isa't isa. Iniba ko ang dadaanan pa uwi sa amin na agad ko ring pinagsisihan. Ramdam ko ang pagtayo ng mga balahibo ko sa batok nang marinig ko na naman ang tunog ng parang baboy sa paligid. Lakad-takbo ang ginawa ko para lang mabilis na makarating sa bahay namin. Pero mas bumilis din ang paghabol ng nilalang sa akin. Huminto ako at buong tapang na lumingon. kilala kita! Ako pa talagang sunod na gusto mong biktimahin? Nandun pa rin ang kakaibang tunog ng hayop at parang pagpatak ng tubig na sa tansya ko'y laway nito. Huwag mo akong subukan, halimaw ka!
Nang maramdaman kong parang unti-unti nang lumalayo ang nilalang, nagmamadaling tumakbo na ulit ako pauwi sa aming bahay. Nang makapasok, ay agad kong isinarado ang pinto. Nagtalokbong ako ng kumot bago matulog nung gabing yon. Hindi ko alam na mabisa pala yon na pampatulog. Lumipas ang 3 linggo na hindi ako nakakapagtinda. Lagi kasing masama ang pakiramdam ko. Halos araw-araw na ring bumibisita si Berto sa bahay at umuwi kapag malapit ng gumabi. Wanda, bukas, magsasama ako ng doktor para tignan ka. Nay, mauna na ho akong kumain. Nag-angat siya ng tingin at ngumiti sa akin. Simula nang kumain ako hanggang sa matapos ay nakatitig lang sa akin si inay. Hindi naman nabago sa akin yon dahil alam ko ang kondisyon niya. Pero Wanda, mag-iingat ka. Anak, Nay, para maging maayos ng pakiramdam mo. wala sa sariling napatango na lang ako at pagkatapos ay pumasok na sa kwarto. Ilang oras na akong nakahiga pero hindi pa rin ako dinadalaw ng antok. Paano ako makakatulog kung ramdam ko ang pagkilos ng isang nilalang sa silong ng hinihigaan ko? Halos gabi-gabi kong dumalaw ito. Kaya halos kabisado ko na ang malalalim nitong paghinga at ungol na parang kahit anong minuto ay lalapain ka. Di nagtagal ay nagsimula na rin ang paninikip ng dibdib ko. Hindi ako makahinga. Bumangon ako't mahinang sinuntok ang dibdib ko. Pinagpawisan ako ng malapot at malamig. Hindi ko alam kung ano yon at kung bakit ganun ang nangyayari sa akin. Kagaya ng mga nakaraang gabi, ay nawalan ako ng ulirat at umaga na nang magkamalay ako ulit. Ramdam ko ang pamumutla ng labi ko habang nakatitig sa kawalan. May kaping nakatimpla sa aking harapan pero wala akong lakas na hawakan man lang ang tasa. Nakarinig ako ng mahihinang katok sa pintuan maya-maya pa. Agad na tumalima si Berto at binuksan yon. Tumambad sa amin ng isang ginang na may bitbit na bag. Doktora! Lumapit silang dalawa sa akin. Namataan ko si inay na sumilip mula sa labas ng bahay habang nagpapakain ng mga manok sa silong. Hindi rin nagtagal ay sinimulan na akong tanungin ni doktora ng kung ano-ano hanggang sa may iniabot siya sa akin. Nang makita ko yon, ay agad na nanlamig ang buo kong katawan. Kahit na high school lang ang natapos ko, hindi naman ako mangmang para hindi malaman kung para saan yon. hindi ako buntis, doktora. Wala namang mawawala kung susubukan mo, di ba? Meron. Lumipat ang tingin ko mula sa pregnancy test papunta kay Berto. Halata sa mukha niyang gusto niya ring malaman ang resulta. Kinuha ko yon at tumayo. Bubuksan ko na sana ang pintuan ng palikuran nang biglang may humablot sa kamay ko. Saan ka pupunta? Wanda! Iihi lang ako, Nay. Hindi mo ako iiwan, di ba? Hindi ko alam kung ilang minuto akong nakatitig sa 3 pregnancy test sa harapan ko. Puro yun may 2 pulang guhit. Berto. Agad namang tumalima si Berto at hinawakan ng kamay ko. Hindi kita pipiliting sumama sa akin. Nakikiusap ako. Berto. Umalis tayo dito. Nagsimula nang pumatak ang mga luha ko habang nakatitig sa kanya. Baka sa mukha niya ang pagtataka pero hindi na siya nagtanong pa. Sinamahan niya ako sa kwarto para mag-impake ng ilang mga gamit.
Matagal na akong may duda na ang aswang na tinutukoy nila ay walang iba kundi si inay. Sa umaga ay lagi kong napupuna ang malansang amoy mula sa kanya. Amoy usok at di ko maipaliwanag na bagay. Sa gabi naman ay lagi kong naririnig ang pagbubukas-sara ng pintuan sa tuwing pumapatak na ang 12:00. Ayos lang sa akin yon noon. Pero sa sitwasyong magkakaanak na ako, ay di ko na kayang manatili kasama ang isang aswang, kahit na si inay pa yon. Nang magdadapit hapon na, ay nagmamadali kaming lumabas ni Berto. Wala si inay. Hindi ko alam kung nasan siya. Malayo ang bahay namin mula sa paradahan ng sasakyan, kaya naman naabutan kami ng dilim sa daan. Kagaya ng dati, nagsimula na naman ang mga tunog sa paligid. Ang masangsang na amoy ng hayop na yon. Ang figura nitong 2 beses ang laki sa normal na baboy. Mas sinilaban pa ni Berto ang bitbit na goma. Ang boses ng nilalang ay puno ng hinanakit habang tinutunaw ng apoy ang halimaw nitong katawan. Humigpit ang yakap niya sa akin. Kinuha niya ang itak niyang binudbura ng asin at bawang. Agad niya akong itinago sa likuran nang matanaw sa di kalayuan ang malaking baboy na may mahabang buhok. Nanlilisik ang mapupula nitong mga mata. Maya-maya pa, lumikha ang aswang ng isang nakakikilabot na tunog. Napaatras ako sa narinig dahil sa sobrang takot na nararamdaman. Halos hindi na magkamayo sa pagkabog ang dibdib ko. Tiningala ko ang aswang, pero ang nakita ko ay ang mukha ni inay. Agad akong napaatras at napasalampak sa lupa habang nanginginig sa takot. Nagpakawala siya ng buntong hininga at masayang ngiti. Alagaan mo ang apo ko, Wanda! Sambit niya bago tumakbo papunta sa direksyon ng aswang. Nakita ko pa ang buntot pagi na bitbit ni inay. Bago pa man ako makapagsalita, ay nawala na sa harapan ko ang nanay ko at ang nilalang na yon. Dahil na rin siguro sa pagod, ay unti-unti akong nawalan ng ulirat. Pero bago yun, narinig ko pa ang pag-alulong ng nilalang na tila ba nasasaktan. 2 araw akong nakahilata sa kama. Yon ang sabi ni Berto. Ang sabi rin niya, nasa bahay namin si inay. Kasalukuyan akong nananatili sa bahay ng nobyo ko. Isa, saan ka pupunta? Ani ko sa kapitbahay naming dalaga nang makitang nakasuot ito ng panglamay na damit. Hindi mo ba alam, Ate Wanda? Patay na si Aling Rosa. Si Aling Rosa? Oo, ang sabi, dahil natapilok daw at nahulog sa sapa. Pero ang nakapagtataka ay kung bakit puno ng sugat ang katawan niya na tila ba nilatigo ng kung sino. Agad na nanayo ang mga balahibo ko sa narinig. Si Aling Rosa. Siya pala ang tunay na halimaw sa baryo Del Rato. Mapagpalang gabi o umaga sa mga tagkapakinig ng channel na to. Tawagin niyo na ako sa pangalang Ambo. Ang aking babaging kwento sa inyo ay nangyari sa lalawigan ng Antique. Kami ng asawa ko ay nakatira sa isang bayan na tahimik. Bukod ron, maraming magandang tanawin na makikita dito. Kagaya ng mga falls, rest terraces at mga bundok. Pagsasaka ang pangunahing hanap buhay namin ng aking asawa. Siya nga pala si Merly, pangalan ng aking asawa. Hindi naman nalalayo ang edad nito sa akin. Bagaman hirap kami sa buhay, pinipilit pa rin namin mag-asawa ang magtrabaho. Kahit minsan tarikang araw sa pagsasaka sa palayan ay tinitiis namin. Dito kasi namin kinukuha ang panggastos namin sa araw-araw. Wala kami naging anak ng aking asawa. Dahil na rin siguro sa palagihang pagkakasakit nito
Kaya tumanda na lang kaming dalawa na kaming dalawa lang ang magkatuwang sa buhay. Ang palibot ng aming bahay, maraming mga puno ng saging at tabaka. Sa kabila ng kahirapan, nakararaos din naman kami mag-asawa dahil na din sa mga tanim namin ng puno na nagbubunga. Katulad nga ng saging na itik palagi kumamunga. Inaanin ko ito at si Mrs. naman ang nagbibenta sa palengke. Isang umaga nun, habang abala sa pagluluto ng pagkain ng aking asawa, maging ako ay abala din sa pagsisibak ng kahoy na panggatong namin. Nang itataas ko ng aking palakol upang ipanghati dun sa may kahoy, nang may makagip ang aking mga mata na nagpatigil sa akin. Nakita ko kasi ang isang babae na may mahabang buhok na kulay puti. Nakatayo ito sa may sagingan. Nakasuot ito ng kulay itim na bestida na malaki ang tiyan, tila babuntis. Nakita ko pa na kumakaway ito sa akin. Kaya naman saglit akong natigilan. Napatulala ako sa aking kinatatayuan. Saka na lang ako nakagalaw nang makita akong bigla na lamang itong naglaho na parang bula. Mahal, nakita mo ba ang nakita ko? May babaeng nakatayo kanina sa may sagingan. Tanong na sigaw ko sa aking asawa na makita ako itong papalapit sa akin. Abay, oo naman, mahal. Malinaw pa rin aking mga mata. Kainamang ka naman eh. Yamot na pabirong tugon naman ito. Ay, hala ka. May biglang nawala yung babaysot. Hindi ko nga rin alam. Baka nakiraan lang yun. Dahil sa biglang pagkawala ng babae, kinabahan ako. Dahil kitang-kita ako ang babae, tapos bigla na lang itong naglaho. Ganun pa man, ay hindi ko na lang pinahalata sa aking asawang nararamdaman kong takot. Hindi kasi pamilyar sa akin ang mukha ng babae na yon. Sa tingin ko nga sa kanya taga-ibang lugar to. Kaya napapaisip naman ako kung saan siya nakatira at kung bakit tila ba kilala ako nito upang tawagin niya. Mabuti pa, maghanda ka na lang ng almusal, mahal. At pagkatapos natin kumain, ay magtatanim pa tayo ng sigarilyas at sitaw sa likod bahay bago pa tayo abutin ng tanghaling tapat. Pagkatapos namin kumain ng almusal, nagtungo na kami sa likod ng bahay. Nang mabigla kami ng aking asawa. Dahil nakita na naman namin ang babae kanina na nasa malayo at kumakaway ulit ito sa amin. Sa pagkakataon na yon, ay matagal namin siyang nakita na kumakaway. Kami naman ng aking asawa ay hindi nakagalaw sa aming natatayuan. Hanggang sa maya-maya ay nawala na naman ito sa aming paningin. Mahal, nakita mo ga yung babaysot? Ibig kong sabihin yung babae kanina din eh. Tanong sa akin ng aking asawa, nakita mo na nanginginig ito sa sobrang takot. Oo naman, mahal. Hayaan mo na. Baka malapit lang dito ang tirahan niya. Kampante ka naman sagot sa aking asawa. Kunyari baliwala lang sa akin yon. Pero ang totoo, natatakot na rin ako. Na kahit tirik na tirik ang araw nung nagpakita yung babae na yon, ay nakakatakot pa rin na isipin. Lalo na sa tuwing makikita ko ang mukha nito na parang misteryosa. Kumakaway ang babae na nakatingin sa amin, pero wala namang reaksyon ang mukha nito. Kinabukasan, nagpakita ulit sa amin yung babae. Ngunit hindi na malaki ang tiyan nito. May hawak itong kahon na yari sa kahoy na katamtaman lang ang laki. Napatulala kami mag-asawa sa babae. Habang nagtatanim kami noon, lumapit ito sa amin. Dahil doon, nasilayan namin ang isang sanggol na nakalagay sa lalagyanan. Ineng, taga saan ka ga? At saka, ano ang iyong pangalan? Pagtatanong ng aking asawa doon sa babae na kaharap namin, maputla ang itsura ng babae at mababakas mo ang hirap na dinanas nito sa panganganak. Magandang araw po sa inyo. Matagal ko na po kayong pinagmamasdan. Bala ko po sana kasing humingi ng tulong. Naiiwan ko po sa inyo ang aking anak.
Mahinang sagot naman ito na umiiyak. Halos magana ang mga mata nito na may parang binugbog ng ilang araw. Hindi na ito nasagot pa ang ibang tanong ng aking asawa. Nakita rin namin na mayroong mga paso ng sigarilyo ang dalawang braso ng babae na yon. Puno rin ito ng pasa sa kanyang katawan. Umihingi din ito ng tulong sa amin. Ang ibig mo gang sabihin, Ining, ibibigay mo ang iyong anak sa amin? Opo. Tiya, ako po ay nagmamakaawa. Naku, sana po kayo na po ang bahala sa aking anak. Hindi po alam ng aking mga magulang. Nabuntis po ako nang hindi inaasahan. Hindi na rin po ako nakakauwi sa amin. Matagal na. Wala naman problema, Ining. Kung ibibigay mo sa amin ang iyong anak. Basta siguraduhin mo lang na hindi kami mapapahamak sa mga magulang mo kapag nalaman nilang mayroon kang anak na ipinamigay sa amin. Paninigurado ko dun sa babae. Opo, hindi po kayo mapapahamak. Ang tanging pakiusap ko lang po sa inyo na huwag niyo pong patatabihin sa inyo ang aking anak. O higa kahit saan. Doon lang po siya sa kahoy na kahon. Ah, siya nga po pala. Mayroon akong gustong ibigay sa inyo. Ito'y isang kwintas na hugis puso. May litrato po ako sa loob. Mahabang pakiusap at habilin ito sa aming mag-asawa. Magsasalita pa sana ang aking asawa nang biglang pumihit patalikod yung babae at nagmamadali niyang umalis. Hahabulin pa sana namin mag-asawa ito, ngunit naisip ko na malinaw nang ibinigay nito ang anak niya sa amin. At nakita ko rin sa mga mata ng aking asawa na gusto rin nito yung bata upang magampanan niya ang pagkain na dito dahil wala naman kaming anak. Nagpasya kami ng aking asawa na umuwi na lang. Dala-dala ang sanggol na yun na walang kamalay-malay sa mga nangyayari. Natutuwa naman namin pinagmasdan ng maamong mukha nito na nasa loob ng lalagyan. Nagpapasalamat naman kami sa Panginoon dahil ang palagi ang hinihiling namin na magkaanak ay ibinigay niya sa amin. Ibinili agad namin ito ng gatas sa palengke upang may maipadede dito kapag nagutom. Kinagabihan, dahil sa sobrang namin pagod sa trabaho ng maghapon, kami ng asawa ko ay napahimbing ng pagtulog. Nang bigla naming narinig na umiyak yung sanggol na nasa loob ng kahon. Kaya naalimpungatan kami nang magising kami at nataranta sa aming nakita. Nakita kasi namin na bigla itong bumangon mula sa kahon na hinihigaan ito. Bigla itong umupo mula sa kanyang higaan at tumanaw sa aming mag-asawa. Kakapanganak pa lang ng sanggol na yon, kaya natakot at nanginig kami ng gusto sa aming nakita. Lalo pa nang magpalinga-linga pa ito sa paligid. Nang walang makitang ano pa man, ay muli nitong ibinaling ang paningin niya sa amin. Ewan ko ba kung bakit, tila ba iba ang pagkakatitig nito sa amin na nakapagpanindig ng balahibo naming mag-asawa. Ramdam ko ang panginginig ng aking asawa, kaya naman nagtapang-tapangan ako. Dahan-dahan ko itong nilapitan at kinausap. Uy, gising na ba ang baby namin? Gutom na ba yan? Wika ako dito na parang normal lang kahit alam ko sa sarili ko na nakita ako na nagbago ito ng anyo. Tinimplahan ko ito ng gatas upang patidihin. Inuto ko ito upang hindi kami nito masaktan. At kahit kami rin, ayaw namin siyang saktan. Nararamdaman kasi namin mag-asawa at kita naman namin na hindi pangkaraniwan itong sanggol. Kinarga ni Merly ang sanggol na kahit takot na takot, kinuha niya ito. Inihiga niya ulit ang sanggol sa higaan nito. Kung bakit hindi namin tinatabi ang sanggol sa amin, sinunod kasi namin ang payo ng ina nito na doon lang ito at wag namin naalisin sa may kahon.
Nagtataka naman ng mga kapitbahay namin dahil nakakarinig daw sila ng iyak ng sanggol. Gayong wala naman daw kaming anak. Kaya hindi na napigilan ni Aling Marites na magtanong sa amin nang makita kami itong nasa labas ng bahay kinabukasan. Uy, Merly. Bakit parang may narinig kami kagabing parang iyak ng sanggol dyan sa inyo? Eh, di ba wala naman kayong anak ni Ambo? Tanong ni Aling Marites na nangahaba pa ang nguso sa pagsasalita. Bali, ano kasi, iniwan mo na siya sa amin ng isang kamag-anak. Oo, gayon. May may nilakad. Kaya sa akin muna inihabilin aring bata. Ganun ba? Kaya naman pala biglang nagkasanggol dyan sa bahay nyo. Sabi nito na tila kumbinsido sa sinagot ng aking asawa sa tanong niya. Ganun pa man, ay nagpatuloy ang aming buhay. Ilang buwan na rin namin kasama ang sanggol na yon. Inaalagaan namin ito na parang anak talaga namin. Isang beses na nagsisibak ako ng kahoy, sa hindi sinasadya, nahiwa ng itak ang isa kong daliri at lumabas agad ang masaganang dugo mula rito. Kaya taranta akong kinuha ang isang tela, hinati yun sa maliit na piraso at tinali ko to sa aking daliri. At sobrang daming dugo pa rin ito kahit may tali na. Inilihim ko lang sa aking asawang nangyari. Baka kasi pagalitan ako nito. Paniguradong sisermona na naman ako nito dahil sa katangahan ko. Nung gumabi na, nagayak na kami ng aking asawa para matulog. Sa kalagitnaan ng aming pagtulog, ay nakarinig ako ng isang kalampag na nagmumula sa kusina. Kaya naman, papungas-pungas pa ako at papunos-punos ng aking mata nang maaninag ko sa isang parte ng dingding ang isang imahe ng isang sanggol. Nagbabasag ito ng mga gamit dahil tila may hinahanap ito. Dahil sa ingay, nagising na rin ang aking asawa. Natakot din ang aking asawa. Napahawak ito sa aking braso nang maaninag din ito ang anino ng sanggol at marinig ito na nagwawala. Dali-dali kong tinignan ang higaan ng aming sanggol, ngunit wala na ito doon. Tumibay ang hinala ko na ito ang sanggol na nasa kusina. Kinuha ko ang itak na nakatago sa ilalim ng kama. Tsaka ako unting-unting lumapit sa may kusina namin. Ngunit pinigilan ako ng aking asawa at pabulong nitong sinabi na, Ay, ina ko po. Baka naman mapahama ka pa, Ambo. Huwag mo na lang kayang lapitan. Huwag kang mag-alala. Kaya ko ito. Diyan ka lang at huwag kang aalis dyan, ha? Pabulong ko naman ang sagot sa aking asawa. Maya-maya ay nagulat kami kasi nakita na namin sa aming harapan ang sanggol na naglalakad at iba na ang itsura. Kulay dilaw na mamula-mula ang mga mata nito. Matutulis ang ngipin at ang balat nito sa muka ay parang matanda, kulubot na parang matigas. Wari mo isa itong kahoy. Nakangiti pa ito sa amin. Kaya naman napasigaw ang aking asawa sa sobrang takot. Ay, Diyos ko po, Rude. Hindi pala ari tunay na bata, tari. Tiyanak pala ari. Ambo! Ako'y tulungan din niya. Ambo! Dahil sa ingay ng aking asawa, sinunggaban siya ng sanggol at takmang kaagatin. Dali-dali ko namang kinuha ito sa harap ng aking asawa at ibinato ng malakas. Tumama ito sa dingding ng bahay namin. Nang malaglag sa sahig, ay umiyak ito. Nagmistulang bata ulit ito na puro dugo ang katawan. Nagiiyak ito at nagpapadyak ng paa sa sahig. Nakakaawa itong tignan, pero hindi ako nagpaawa dito. Sa halip ay kinuha kong itak na nabitawan ko kanina. Nang akma ko ng tatagain ng sanggol, ay lalo namang lumakas ang palaaw ng iyak nito. Kaya nagising ang aming mga kapitbahay. Nagsisugudan nito sa amin. Nabigla na lang kami nang makarinig kami ng kumakatok sa pintuan. Ngunit ang aking mga mata
ay hindi ko iniiwalay sa sanggol kasi baka bigla na naman itong umatake. Dahil sa nag-anyong sanggol na, kinuha ko ito at inilagay sa dati niyang higaan. Tinali ko din ito ng gusto upang hindi na makatakas. Tsaka ako nilabas yung mga kapitbahay namin. Ambo! Tao po! Anong nangyayari sa inyo dyan? Bakit may kalabog kaming narinig at iyak ng sanggol? Wala po ito, Tatang. Ito po kasing aming sanggol nagugutom. Ipagtitimpla ko ho sana ng gatas nang mahulog naman ang kasirola. Sige. Uuwi na kami upang makabalik na sa pagtulog. Pasensya na, napasugod kami. Akala namin kung ano na. Walang anuman po. Kami nga dapat ang magpasensya at nabulabog namin ang tulog nyo. Sabay lingon ko sa sanggol. Maamo na ang mukha nitong nakatingin sa kisame at nagpapapadyak pa rin ang kanyang paa. Buti na lang, pinunasan na ito ni Merly kanina ng basang towel upang mula ang dugo nito na dumikit na sa balat. Kahit na takot si Merly, ginawa niya pa rin yon. Ganun ba? Sige, uuwi na kami. Akala kasi namin kung ano nang masamang nangyari sa inyo. Pagkatapos magsalita nito, ay bumalik na ulit ang mga kapitbahay namin sa kanilang mga bahay. Isinarado ko na rin ang pinto at tinignan ko ang relo. 5:00 na rin pala ng umaga. Kaya medyo panatag na ako dahil mag-uumaga na. Muli tinignan ko ang sanggol na natutulog sa kanyang higaan. Tahimik ito na tila ba walang nangyaring pagbabagong anyo dito. Naawa tuloy ako sa sanggol dahil sabi ng mga nakakatanda, kaya nagiging tiyanak daw ang sanggol ay kulang ito sa pagmamahal ng kanyang ina. Kaya napagpasyahan namin mag-asawa na hanapin ang nanay ng sanggol. Pinalad naman kami na makita ito na nagtitinda sa palengke. Isinalaysay namin sa kanya ang pangyayari na nagbagong anyo ang kanyang anak. Naniwala naman sa amin yung babae, kaya sinama namin siya sa bahay namin upang kunin na niya ang sanggol na kanyang iniwan sa amin. Pinabantayan muna namin sa kapitbahay namin yung sanggol nang umalis kami. Buti na lang pagbalik namin walang nangyari sa kanya. Nang makita nga ng nanay ang sanggol, agad niya itong nilapitan, kinuha at niyakap. Sabay alak nito sa kanyang anak. Nakita naman naming awang-awa naman ito sa kanyang anak. Anak! Pasensya ka na ha. Napilitan lang naman akong ipamigay ka. Dahil para rin naman sa'yo yon. Dahil hindi ko mapapayagang maging impyerno ang paligid mo habang lumalaki ka. Patawad. Patawad, anak. Nakita naman namin na naghilot na ang sugat nito, dulot ng pagkapaso ng sigarilyo ng kanyang asawa. Nakita din namin ni Merly ang tunay na pagmamahal ng isang ina sa kanyang anak. Napansin rin namin nang umiti ang sanggol habang nakayakap din sa kanyang ina. Napaluha na lang kami mag-asawa nang unti-unti nang lumalayo sa aming paningin ang mag-ina na biktima ng maling pagmamahal ng asawa at ng ama. Kinuwento kasi sa amin ng babae na minamaltrato siya ng kanyang asawa, kaya naisipan niya ipamigay ang bata upang maging ligtas ito at hindi na mapahamak, upang hindi rin mapagbuntunan ng galit ng kanyang asawa tuwing sila ay nag-aaway. Ngayon na natauhan na raw siya, hiniwalayan na niyang tuluyan yung lalaki na yon. Mabuti ng araw at may sinamahan itong isang babae na kalaguyo nito. Kaya sa halip na magalit, nagpasalamat pa siya sa nangyari. Mapagpalang araw sa inyo mga tagapakinig. Gusto ko lang sana ibahagi ang kwento ng aking buhay. Tawagin niyo na lang akong Chris. Isang nakakalokong ngisi ang gumuhit sa mga labi ko nang mapagtagumpayan ko na maakyat ang mataas na bakod sa isang malaking bahay kung saan ito ang aking magiging target sa araw na ito.
Bawat mga kilos ko ay estimado, lalo pa dahil maraming CCTV camera ang nakakabit sa kahit saang sulok ng lugar. Bukod pa kasi doon ay meron ding 2 security guard na nakabantay sa malaking gate na siyang mas iniiwasan ko. Kitang-kita ko kung gaanong nagbabaga ang mga mata ng dalawa habang nakatayo ng tuwid sa malaking gate. Mas napangisi pa ako dahil nasa malapit lang ako sa mga ito ay hindi pa rin ako naamoy o nararamdaman ng mga ito. Malalim na ang gabi kaya malakas ang loob ko dahil alam ko tulog na ang nagmamay-ari ng bahay na ito na kilalang tao sa kanilang lugar. Laking ipinagpapasalamat na lang niya dahil walang kapitbayang kanilang kapitan. 2 ang kanyang pakay sa lugar na ito at kung bakit naglakas loob ako pasukin ang bahay ng aming kapitan. Diretso lang akong naglakad na tila ba walang pakialam kung may makakita man sa akin. Malakas kasi ang loob ko dahil nakabalot ng itim na bonnet ang aking buong muka at tanging mga mata at ilong ko lang ang nakikita. Mabilis kong nabuksan ang malaking pinto ng bahay. Pagkapasok ko sa loob ay bumulaga sa akin ang madilim na paligid. Tanging isang maliit na dim light lang ang nagbibigay liwanag sa buong pasilyo. At dahil ilang beses ko na rin pinag-aralan ng mabuti ang buong bahay ng kapitan, ay kabisado ko na ang bawat sulok ng lugar. Agad akong kumilos, lakad-takbo ang ginawa ko. Pero walang tunog na maririnig dahil sanay na ako sa mga ganong gawain. Mabilis akong pumanhik sa pangalawang palapag kung saan nandoon ang silid ng mag-asawa. Kinakailangan kong pasukin ito dahil nasa mismong silid ng mag-asawa nakalagay ang limpak-limpak na pera na nalikom ng mga ito sa mga taong bayan. Hindi na ako nagdadalawang isip pa. Nabuksan ang kwarto ng mag-asawa dahil alam niyang tulog na ang mga ito. At nang makapasok na siya ay napangisi siyang muli dahil tama nga ang kanyang hinala. Sige lang Chris, dahan-dahan ka lang at mamaya ay yayaman ka na. Natatawa ako at biro sa aking sarili habang excited na ako sa mangyayaring pagyaman ko pag napagtagumpayan ko na ang aking pakay. Tulog ang mga ito kaya mabilis kong kinalkal ang aparador ng mag-asawa at dahil na rin sa tulong ng lampshade ay naaninag ko ang iilang pakete ng pera na nasa loob ng aparador. Agad niyang binuksan ang kanyang bag. Pagkatapos ay mabilis kong isinilid lahat ng pera magkasya sa kanyang suot na backpack. At nang matapos ay agad akong natuod nang marinig ang tila na mamaos na hininga mula sa aking likuran. Ang lakas naman ng loob mong looban ako sa sarili kong pamamahay, bata! Sigaw nitong sabi sa akin. Natakot ako na makita kong marahan siyang humakbang ng 2 beses pa atras. Nang makitang maging ang asawa nitong matanda ay nagising na rin at biglang bumuhagag ang buhok habang nakadapa sa kama. Hindi ako nagsalita dahil kapag gagawin ko yun, tiyak na makikilala ang boses ko. Nginisihan ko lang ito na para bang nakikita ng matandang kapitan ang aking buong mukha. Hindi ka man lang natakot na pasukin ang mismong kwarto ko, bata! Bilib ako sa tapang mo. Ramdam ko rin ang kakaiba mong aura. Alam kong hindi ka basta-bastang bata lang. Pero alam mo ba na ang bawat taong nais na magtangkang gawan ako ng masama ay hindi na muling nakakalabas pa dito sa bahay ko? Pagkatapos ay bigla itong matungal na para bang may gustong ipahiwatig. Kasabay noon ay may marinig akong mga kalabugan sa labas ng mismong silid na mag-asawang matanda.
Kitang-kita ko mula dito na isa kang malusog na bata. Natitiyak kong mabubusog ang mga alaga ko dito sa bahay kapag ikaw ang kanilang nilantakan. Ano sa tingin mo, mahal? Baling pa nito sa matandang babaeng nakadapa pa rin sa kama habang naglalaway ng malapot ang nakatitig sa akin. Bigla naman itong humagikik ng nakakilabot na siyang nagpapangiwi sa akin. Ang sagwa kasi nitong pakinggan para sa kanya. Mabilis siyang napalingon sa biglang bumukas na pintuan. At doon bumungad sa kanila ang tatlong mga babae na alam niyang mga kasambahay ng kapitan. Sa oras na makalabas ka dito sa bahay na to, mapapasayo ang lahat ng perang ninakaw mo. Pero kapag hindi na, pasensya na lang tayo dahil natitiyak kong ikaw ang gagawing pagkain ng mga alaga ko. Nakangising tila nangaasar na wika ng matandang kapitan. Kasunod noon ay bigla itong nagsenya sa tatlong mga babae na atakihin na ako ng mga ito. Pero bago pa man mangyari ang nakakagimbal na gustong gawin ng mga nilalang sa akin, ay bigla na lang ako naglaho sa paningin ng mga aswang. Paghabol kayo sa tambol, Mayor! Isang nakakalokong ngisi at pang-asar na wika ako sa aking sarili ang iginawad ko sa mga ito bago mabilis na kumilos dahil ilang segundo lang ay mawawala na ang aking pambulag na orasyon. Tahimik lang kasi ako kanina habang umuusal ng orasyon dahil kung pipilitin ko ang may paglaban sa 5 mga aswang, siguradong magiging dumi na lang ako sa mga susunod na araw. Aaminin ko, may kakayahan din ako na makipaglaban. Pero isang laban sa 5 ay talaga namang wala akong laban doon. Lalo pat nasa teritoryo ko ng mga aswang. Mabilis ang bawat mga pagkilos ko. Lalo pat paglabas ko mismo sa silid na iyon, ay biglang nawala ang bisa ng aking orasyon. Kaya na makita ako ng mga aswang, ay mabilis na nagsilundagan ng mga ito. Mabilis kong kinasa ang aking baril na nakasuksok lang sa aking tagiliran. Nang makita ko ang 2 bodyguard na patakbong sumalubong sa akin habang nakatutok sa akin ang dulo ng baril ng mga ito. Pero imbis na matakot, ay isang nakakalokong ngisi ang aking iginawad sa mga ito. At mabilis lumihis ng daan at ang aking pinunterya ang mismong malaking gate papalabas ng bahay. Mabilis kong ibinalik sa aking tagiliran ang aking baril. Habulin at huliin ang napastangan yan. Huwag na huwag niyong hayaang makatakas pa yun dito sa loob ng pamamahay ko. Magsikilos kayo. Rinig kong sigaw ng matandang asawa ng kapitan. Nakangisi lang ako habang nakikipaghabulan sa mga aswang. Hindi ko sasaktan ang mga ito o papatayin. Magnanakaw lang ako, pero hindi ako mamamatay aswang. Mabilis akong nag-usal ng orasyon na pangprotekta sa aking katawan. Ang kasunod kong narinig ay ang pagkabinging sunod-sunod na pagputok ng mga baril. Ramdam ko ang sakit mula sa aking likuran na para bang binato lang ako ng bato. Pero walang sugat, bagay na mas lalong nagpangisi sa akin. Nang makalabas ako sa malaking gate, ay mabilis ang aking naging pagkilos. Mas dinoble ko pa ang aking lakas at bilis sa pagtakbo upang wag lang maabutan ng mga nilalang na lumulundag na pasunod sa akin habang mayroong hindi kaaya-ayang mga itsura. Mabilis ako nagtungo sa aking nakaparadang motor sa hindi kalayuan. Agad akong sumakay doon at mabilis na pinaandar ito at mabilis na nilisan ng lugar. Mabuti na lang dahil sakto ang kargada ko sa pagpapakain ng orasyon sa tangan kong mutya, kaya hindi masyadong nakalapit sa akin ang mga aswang. Ibabalik ko lang sa mga tao ang perang ninakaw ninyo, Kap. Nakangisi kong sabi habang halos paliparin ko na ang sasakyan papalayo sa lugar. Kinabukasan ay nagising na lang ako
dahil sa sunod-sunod na katok mula sa labas ng maliit na bahay na yari lang din sa kahoy, habang ang bubong naman ay yari sa yero. Kuya Chris! Si Bonbon po ito! Ang narinig kong humahangos na kumakatok sa aming pinto. Agad akong bumangon sa maliit na kama nang marinig ang boses ng binatilyong aking kapitbahay. Pero bago pa ako tuluyang tumayo, ay kinapa ko muna sa aking liig ang nag-iisang kayamanang mayroon ako. Ang aking mutyang tangan. Pinakain ko muna ito ng dasal at pagpapasalamat na rin dahil nakaligtas ako mula sa kamay ng mga aswang. Bakit ang aga mo, Bon? Pumasok ka na dito. Bilisan mo. Bungad ko sa binatilyo nang mapagbuksan ko ito ng pinto. Kuya Chris, may pagkain ka pa ba? Si Bunso kasi, nagugutom na, umiiyak. Wala pa si Papa. Ang nangangambang tanong sa akin nito. Agad akong napailing at mabilis na hinablot ang aking mga nakaimbak na pagkain at ibinigay sa binatilyo. Pumasok muna ako sa aking silid at paglabas ko ay binigyan ko ng 500 ito. Sarili ko itong pera dahil kahit papano ay nagtatrabaho din naman ako bilang isang kargador sa palengke. Halos mayak sa tuwa ang binatilyo, pero isa lang ang nakapukaw ng aking atensyon. Iyon ay ang sinabi nito na may mga tanod daw na naglilibot sa mga kabahayan dahil pinasok daw ng isang magnanakaw ang bahay ng kapitan at tinangay ang malaking halaga. Kaya sinabihan ko ang binatilyo na maglagay ng pangontra sa bahay. Kahit hindi niya na sinabi pa dito ang buong detalye, ay alam nito kung ano ang ibig kong sabihin. Dahil sa kanilang lugar ay talaga namang naglipa na ang mga aswang. Sikat ang kanilang sityo pagdating sa mga ganong uri ng mga nilalang. Pero wala pa rin naglakas loob na guluhin ng mga taga-ahensya ang nasabing sityo dahil na rin sa takot ng mga ito. Isa pa, wala namang nabalita na mayroong nabiktima. Tuso kasi ang mga ito. Hindi nang bibiktima ang mga ito sa mismong sityo kung hindi ay sa malalayong lugar. Dahil takot din ang mga ito na mabuko ng mga tao. Lalo pa na karamihan ay walang naniniwala pagdating sa usap-usaping mga aswang. Dahil hindi naman personal na nakakasalamuhan ng mga ito ang mga nilalang. Pero ibahin ako. Dahil ilang beses na akong nakipaghabulan sa mga aswang. Kagaya ng dati, tinawagan ko ang aking pinagkakatiwalaang nagtatrabaho din sa gobyerno. Doon ko ipinagkatiwala ang perang nalikom. Ako na rin kasi mismo ang gumagawa ng paraan para makatulong sa kanilang mga kasityo. Natupad naman ang gusto ko. Masaya na ako doon habang nakikita ang mga taong masayang nakakatanggap ng ayuda mula kuno sa gobyerno. Habang ang kapitan namin ay may lihim na iniingat ang baho, ay walang araw na hindi ito nagwawala sa sobrang galit. Isang gabi, tinalo ako ng isang panaginip. Nakita ko ang aking lola, Tanya, habang may malungkot na mga matang tumitingin sa akin na tila ba nagmamakaawa. At ang huling sinabi nito, ang magpapagising sa akin. Apo, nakikiusap ako sa iyo. Naalagaan mong mabuti ang mutyang tangan mo. Huwag mong gamitin sa masamang gawain ang bagay na iyan. Dahil darating ang panahon na parurusahan ka na ng mga gabay ng mutyang yan. Kaya nakikiusap ako sa iyo. Itigil mo na iyan, Apo. Ang aking lola Tanya, ang nagmamayari ng mutyang tangan ko. Isa itong mutya ng dignum, isang uri ng kahoy na patatsulok na may mata sa gitna. Ito ang ginawa kong kwintas, isang pangkalatang mutya na siyang pamprotekta sa akin sa aking mga masasamang gawain. Dahil halos hindi na mabilang ang mga bahay na aking pinasok
upang nakawan lang. Pero hindi para sa aking sarili, kung hindi ay para sa mga taong kagaya ko na naghihirap din. Hanggang sa isang kalabog mula sa bubungan ang aking narinig. Mabilis akong napabangon at nagsuot ng damit. Mabilis kong kinuha ang baril na nakasuksok sa ilalim ng aking unan. Nalunod ako sa kakaisip sa aking napanaginipan na talagang dumating pa sa punto na hindi ko nararamdaman ang papalapit na kapahamakan. Dahan-dahan akong sumilip mula sa maliit na butas sa dingding ng aking bahay. At doon kitang-kita ko ang mga mapupulang mga mata na nakapalibot sa aking bahay. Marahil nalaman na ng kapitan na ako ang nasa likod ng nakawan. Isa lang ang gusto kong gawin sa mga oras na ito. Iyon ay ang makatakas. Dahil sa oras na mapalaban ako ay may posibilidad na madamay ang aking mga kapitbahay. At ayaw ko namang mangyari yun. Mabilis akong bumikas ng mga orasyon. At isa na doon ay ang aking pampabulag. At nang magtagumpay ay mabilis akong lumabas sa bahay at mabilis na tumakbo papalayo. Naisipan kong sa gubat ako magtutungo dahil walang madadamay na tao. Pero mukhang nasundan na agad ako ng mga nilalang dahil isang nakakabinging putok ng baril ang aking narinig. Kasunod doon ay naramdaman kong pamamanhid ng kanyang balikat. Isa pang putok ng baril doon na ako tumumba. Nang matamaan sa tiyan, ramdam na ramdam kong sakit at apti na hindi ko inaasahan. Doon ko napagtanto na totoo ang sinabi ng aking yumaong lola. Lahat ng mga ginagawang masama ay may kabayaran. Pero kahit ganun pa man, ginawa kong lahat upang makatakas sa mga aswang na umahabol sa akin. Iyon nga lang, bigla akong nawala ng malay sa gitna ng kagubatan. Mag-uumaga na ng mga sandaling iyon hanggang sa may isang matandang lalaki ang nakakita sa akin at tinulungan ako. Ginamot ako nito hanggang sa magising muli ako. Noong una, akala ko isang aswang din ito. Pero laking gulat ko nang maramdaman ang presensya nito na hindi basta-bastang matanda lang dahil isa pala itong manlalakbay na albularyo. Isa lang ang biglang pumasok sa isipan ko. Yun ay gusto kong sumama sa paglalakbay ng matanda. Nalaman ko din sa matandang manlalakbay na muntik na pala siyang makuha ng mga aswang. Pero hindi raw nagtagumpay ang mga ito dahil sa biglangang pagdating ng matandang si Apong Lakay. Si Apong Lakay ang mabagsik na albularyong nilalayuan ng mga aswang.